very natural sa lahat ng tao sa mundo na magkaroon ng kanya-kanyang paniniwala o magkaroon ng tinatawag na sistema ng mga paniniwala or sa English belief system. At ang mga paniniwalang ito ay natututunan natin minsan sa bahay, sa mga nayo natin, sa komunidad, o sa mga school institutions. At dahil nga nabubuhay na tayo ngayon sa modern technology, itong ating mga pinaniniwalaan ay mabilis na nating naililipat sa iba. Siguro po ay hindi lang natin gaanong napapansin, pero napakalaki po ng impact ng ating mga pinaniniwalaan kung papaano natin pinapatakbo ang ating mga buhay. Ito pong mga sistema ng ating mga pinaniniwalaan ay umaabot po doon sa personal level kapag po nag-umpisa na natin questionin yung ating pong destiny at kapag nare-realize na natin yung tungkol sa eternity. Siyempre po, it is very natural for us to acknowledge and to defend our beliefs kasi naniniwala tayo na kung ano yung pinaniniwalaan natin, siya yung susi ng ating kapalaran. So, kaya po itong mga sistema ng paniniwala na ito ang dahilan, kaya nagkaroon po ng tinatawag na relihiyon. Sa ngayon po, at least, there are 2 billion Christians, 1.2 billion Muslims, at halos 15 millions na mga Hudyo or Jews. Although major religions po sa mundo ay nag-i-exist din kagaya ng Buddhism na itong Buddhism, nag-start ito mga 525 BC. Yung Christianity po nagkumpisa between 8 BC and AD 29. Yung Hinduism naman ay was founded about 1500 BC. At yung Islam was founded in AD 610. And Judaism was founded about 2000 BC. However, ito pang mga world religions na ito ay na-divided pa into subgroups, no? Bawat isa pa sa mga ito ay nagkaroon pa ng kanya-kanyang denominasyon, sekta, at mga independent ministries. At may kanya-kanya din silang belief systems pa at mga doctrinal positions. In these modern times, so naniniwala naman siguro kayo na nandito na tayo talaga sa modern times, di ba? Kasabay ng pagiging moderno ng panahon is napopromote na din yung freedom. Malaya na talaga ngayon yung tao na paniwalaan kung ano gusto niyang paniwalaan. Di ba, maririnig nga natin yan na pwede mo namang paniwalaan kung ano gusto mong paniwalaan, kagaya ng pwede mong gawin kahit na ano gusto mong gawin. Kasi buhay mo naman yon. Sabi nga ng ilan na kahit nga ang paniniwala kung may Diyos ba o wala, ay choice mo rin. It's your own choice to decide whether to believe God or whether to not believe in God. So, it's your life after all. Di ba yun naman nakatwiran ng mga tao ngayon? At ito rin, may mga iba ring naniniwala na walang pinagkaiba yung paniniwala sa Diyos at yung hindi paniniwala sa Diyos. So, yan yung pinupromote ng pilosopiyang postmodernism. Kasi, sa pilosopiyang postmodernism, wala ditong nire-reject na paniniwala. Lahat tama. Tama yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Tama din naman yung mga naniniwala sa Diyos. Parang sobrang laya talaga niya na walang boundaries, walang limit. So, kaya lang, may nakikita akong weak side or disadvantage dito sa postmodernism na nagbigay ng too much freedom na parang lahat na lang niya in-accept, wala na din siyang nireject. Diba parang kahit sa isang department store or sa isang pamilihan, kapag walang quality control, yung accept ka lang ng accept, hindi ba parang maano naman dito, para mako-compromise naman yung kalidad ng produkto. Gaya din sa paniniwala, hindi kaya makompromise yung katotohanan dahil nga sa lahat na lang ng bagay o paniniwala ay pinakisamahan mo o tinanggap mo. Okay, I will give you an example. Ang tubig tsaka hangin, sila po ay klase ng mga elemento na wala silang form. They are formless and shapeless, no? Ngayon, nagkakaroon lang ng forma itong tubig kapag nilagay mo sa isang container. Now, nung lalangin ng Diyos ang mundo, di ba dati wala pa naman talagang organization, walang ganyan. Magulo talaga. Nagkalat ng lahat. Ngayon ang sabi niya, o sige, paghihiwalayin ko yung tubig sa tuyong lupa. So, nagkaroon ng segregation kung saan sabi niya, okay, yung dagat hanggang dito ka lang. Nag-set siya ng boundaries and limit.
na, sige yung atmosphere hanggang dito ka lang, yung dagat hanggang dito ka lang. Hindi ka pwedeng umapaw sa kalupaan. Dahil pwedeng, pag umapaw, talagang dilubyo. Maraming mamamatay na tao pag umapaw ang dagat, diba? Kaya meron siyang limitasyon. So, ganun din sa gobyerno, diba? Sa ating pamahalaan. Kapag lahat pwede, walang boundaries, walang limit. Kunyari, walang nilagay na batas. Kasi yung batas, siya yung nagsisilbing boundaries or limit. Kapag walang batas, ano mangyayari? Magulo. Diba? Punong-puno ng krimen. Imagine, kapag walang batas, lahat pwede mong gawin. Pwede kang pumatay anytime, pwede kang magnakaw anytime. Walang huhuli sa'yo. So, ano mangyayari? Kaguluhan and confusion. Diba? Kaya nga, ang Diyos na pinupromote natin mga Kristiyano is a God of organization. Isa siyang maayos na Diyos. So, kaya, inihiwalay niya sa umpisa pa lang sa creation, pinakita niya yung kaayusan, naglagay siya ng mga boundaries. Diba? Kasi pag walang boundaries, magulo. So, okay, di ba yung tubig wala siyang form? Ngayon, pag nilagay mo siya sa isang lalagyan, nagkakaroon na siya ng forma. Itong mga edge nito, yung parameter niya, siya yung nagsisilbi niyang boundaries na hanggang dyan lang siya. So, dahil may boundaries, nakikita natin na meron siyang form. Di ba? Nagkakaroon siya ng forma dahil dito. So, imagine, without it, wala siyang forma. Di ba? So, yun lang ang disadvantage sa postmodernism or sa isang walang boundary na paniniwala or bagay. Kapag walang boundaries, walang limit, walang structure. Too much freedom, no structure at all. Si Jesus, pinaalalahanan niya tayo na huwag tayong maging kontento sa relihiyon. What? Huwag maging kontento sa relihiyon? Ano yun? Kasi sinabi niya, di ba? Unless na hindi humigit ang inyong pananampalataya sa mga iskriba at pariseyo ay hindi ninyo makikita ang kaharian ng Diyos. So imagine, iskriba yan tsaka pariseyo. Gaano sila ka-legalistic, di ba? Sobra silang, masyado silang masunurin pagdating sa kautusan. Pero sabi ng Panginoon na maliban daw na kailangang higitan mo pa. Paano mo hihigitan yung mga tao na sobrang halos nasusunod na nila lahat? Okay. Ito kasi ang problema sa mga iskriba and pariseyo ng panahon nila, no? Sila masyado po silang legalistic and they are very knowledgeable about the law at sa mga batas. Kaya lang ang problema sa kanila, ayaw nila kay Jesus, di ba? So, puro sila ganito, puro sila a matter of mental accent, matatalino, para mga lawyer na nga sila sa batas. Pero ang problema sa kanila, wala silang puso, no? Hindi sila marunong mahabag sa kanilang kapwa. Hindi naman siguro lahat, pero most of them, halos lahat sa kanila ay ganon. Kasi nga ayaw nilang tanggapin si Jesus. Remember that without Jesus and the equation of your faith, then your worship will be heartless because the heart of every worship is Jesus Christ. And without Jesus Christ, no, ang bawat pagsamba ay walang puso. Yung mga iskriba at pariseyo, nagpo-promote sila ng righteousness na pinagtatrabahuhan. No? Akala nila kailangan pagtrabahuhan yung pagiging matuwid. No? And it is not the faith that is very acceptable to God. Kasi today, God requires a new kind of righteousness. The righteousness na hindi tayo yung nag-provide, kundi siya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus Christ as our righteousness and not our own deeds or our own works. Ang gusto ng Diyos, wag lang tayo bastang maniwala kay Jesus, kundi tanggapin natin siya at ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. Magtiwala na tayo na siya yung ating Panginoon at tagapagligtas. Merong malaking diferensya sa pagitan ng belief at faith o paniniwala versus pananampalataya. Kasi ang paniniwala, it is just only a mental accent, no? Iniisip mo siya and also pwede mong sabihin lang sa bibig. Pero yung pananampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin nun, it is a heartfelt experience. So ganito, most people today ay naniniwala talaga na mayroong Kristo na ipinanganak, na namatay para sa atin at nagsuffered siya at namatay para sa ating mga kasalanan. But pag tinanong mo naman siya kung sigurado ka ba kapatid na ikaw ay maliligtas, bigla siya natatahimik. Naniniwala siya kay Kristo pero para ang dating hindi naniniwala doon sa ino-offer na salvation kasi nakadepende yung kanyang iniisip
nakaligtasan niya sa kanyang gawa. So, nalilimutan niya yung essence kung ba't namatay si Kristo. Anong nagawa nun sa buhay ko? So, I will give you an example. Pwede tayong maniwala na, let's say, for example, sa isang peryahan, naniniwala ka na yung isang expert na naghahagis ng patalim ay kaya niyang maghagis ng patalim sa dingding na hindi tinatamaan yung isang tao na nandoon sa dingding, kahit nakapiring ang mata niya. So, naniniwala kang kaya kasi expert siya. Pero kapag tinanong ka na kung willing ka bang mag-volunteer na ikaw yung ilalagay dun sa dingding, na kailangan hindi ka tamaan nung maghahagis ng patalim na nakapiring, ibang usapan na pag doon parang it's a matter of life and death. So, ganoon din kay Christ it's a matter of life and death. Apakasimple lang po ng pinopromote niya Maniwala ka lang na pinatawad na niya ang iyong kasalanan at meron ka ng bagong buhay kay Kristo. So, mababago niya ikaw kung anong klase kang tao at yung kamatayan niya ay may nagawa para sa ating kaligtasan. Then, anong kulang? Gaano kalaking porsyento ang kailangan kong iambag sa aking salvation? I think wala. Ang salvation ay libreng binigay. Ito po ay buo. Wala po tayong contribution dito na mabuting gawa, kundi binibigay sa atin ng buo. Ngayon, nasa sa atin na lang kung paano natin yung tatanggapin at paniniwalaan. Maaring maniwala ka na may isang Kristo na nagligtas ng kasalanan mo, pero yung pananampalataya at pagiging peaceful na tinanggap mo na talagang ligtas ka na dahil sa nagawa niya, iba pa rin yun. It is a heartfelt experience. At pag tinanong ka ngayon, kung ligtas ka, I'm sure without a doubt, no? Dahil si Kristo ang gumawa nun para sa'yo. So, bilang pagtatapos, kagaya na nga na sinabi ko po sa inyo kanina, na ang belief system, yung mga paniniwala, ay natural lang sa lahat ng tao. Pero ito po, yung para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos o medyo nagdududa na kapag tinanong sila ng mga kapwa nila tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Na ang sagot nila ay maybe yes, maybe not. So, ito pa masasabi ko sa inyo, no? What if talagang totoo siya? What if talagang totoo na may Diyos? Paano ka? Halak ka, di ba? So, kasi binaliwala mo ang pangalan niya, malaki po yung magiging kabayaran nun. So, para sa akin lang naman, walang mawawala sa tao kung maniniwala tayo sa Diyos, no? Wala pong mawawala sa atin. Pero ang laki-laki ng mawawala sa atin kapag hindi po tayo naniwala sa Diyos. Ngayon, ito po, ang belief system, yung mga sistema ng paniniwalaan natin is either build or destroy God's eternal plan for you and for me. May God bless us all.